everyone, my name is Melvin T. Olanday from 21 MFL 01 and I'm excited to share my freelance project for gender and society. The goal is to highlight the story of women who inspire us. For this, I interviewed my sister Linda T. Olanday. As a caregiver, she always inspired me. With her resilience, I wanted to share her experiences with you all. Maaari mo bang ikwento sa amin ang tungkol sa iyong sarili at kung anong iyong ginagawa? Ako si Linda T. Olanday at nagtatrabaho ako bilang tagapag-alaga o tagabantay. O kilala natin bilang yaya. Sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking hamon na kinakarap ng mga kababaihan ngayon? Sa aking palagay, ang hamon na kinakaharap ng kababaihan ngayon, ang patuloy na hindi pagkapantay-pantay sa iba't ibang mga trabaho. Nakaranas ka na ba ng diskriminasyon o hindi makatarungang pagtrato bilang isang babae? Oo, noon ako ay naghahanap ng isang trabaho sa isang fast food. Dahil babae raw ako, hindi ko kayang magtrabaho ng marami o multitask. Ano ang mga tagumpay na pinagmamalaki mo? Ako ay nakakuha pa rin ng marangal na trabaho kahit pinupisyon bilang isang babae. Anong payo ang maibibigay mo sa mga estudyanteng tulad namin? Ang payo ko para sa kanila, mag-aral na mabuti at kung may oportunidad na dumating sa kanila ay huwag nilang sayangin at kung nasa tama ka, ipaglaban mo dapat sa iyo. Ano ang nagtulak sa iyo upang magpatuloy sa kabila ng iyong paghihirap? Ang aking pamilya, dahil sila ang bibigay ng lakas sa akin upang magpatuloy at lumaban ng patas. Paano mas mahusay na masusuportahan ng lipunan ang mga kababaihan ngayon? Sa pagbibigay ng at bigyan sila ng bantay na pagtrato, bantay na pagkakataon at respeto sa lahat ng asas ng mapagbahay o sa publiko. Sa pag-interview sa ate kong si Linda Lynn, nakita ko ang kanyang katatagan sa harap ng diskriminasyon, ang kanyang pagsisikap para sa pamilya at edukasyon, sa pag-abot ng pangarap. Bilang kapatid, ipagmamalaki ko siya. Ang kanyang payo na mag-aral ng mabuti at ipaglaban ay tamang inspirasyon sa akin. Naniniwala ako na ang kababaihan tulad ng ate ko ay dapat bigyan ng respeto at suporta. Sila hindi lamang biktima, kundi mga modelo para sa ating lahat.